Salamat, Brother Jonathan. Tunay nga na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen. Sino po ang excited sa ngayong umaga? Excited ba kayo? Amen. Dapat po tayo ay palaging excited sa Panginoon. Lagi tayo, lalo na every Sunday, lagi tayong excited. Sapagkat sino ang naniniwala na mayroong gagawin ang Diyos ngayong umaga? Amen. Dapat po tayo naniniwala na mayroong gagawin ang Diyos ngayong umaga sa ating mga buhay. Kaya nga, ang sinasabi sa salita ng Diyos ay patuloy nating gawin na kagalakan sa puso natin every Sunday na nagaganap sa ating buhay ang kagalakan para sambahin siya. Amen po. Kaya nga, sa buhay po natin, lagi tayong mayroong excitement sa pagsamba sa Panginoon. Lalong-lalo, nakikita ko naman kanina na very excited po kayo. Amen. Sapagkat ang Diyos ay buhay, sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin, hindi kailanman siya nagpapabaya sa atin. Sige po, nandun po tayo sa series ng The Bible, God's Power. Yan po ang pinag-aaralan natin ngayong March. Ako po ang naatasan ng Light of the World Francia na magsalita ng pang-last. Sapagkat sabi daw, pang-pinali. Pang-pinali daw. Kaya po ako ay naging excited na kayo ay makaharap ngayong umaga. Nininervyos minsan. Sapagkat hindi naman talaga maaalis ang nervyos, sapagkat kung tayo po ay mawala na ng nervyos, ay nagtitiwala na tayo sa ating sarili. Kaya nga ako po ay naniniwala na ang Diyos ang siyang kikilos ngayong umaga sa ating kalagitnaan, hindi po ako ang magkikilos ngayon. Hindi ko kayang baguhin, hindi ko kayang kunin ang pandinig ninyo, kundi ang ating Panginoon lamang ang siyang magbibigay nito sa inyo. Amen po. Sige po, ang ating tinatalakay ngayon, the Bible, God's Word. Ngayong March 2021 series, ito po ang series natin. Una, yan, tinalakay po ito ni Pastor Jace. Sabi diyan, the power of God's Word. Lean in God's Word. Kaya nga kung ating titingnan, kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat ito po ay nakikita sa ating mga buhay. Amen. May pagbabago sa ating buhay kung pinaniniwalaan po natin ang salita ng Diyos. May pagbabago sa ating buhay at hindi lamang may pagbabago sa ating buhay, mayroon din kayong binabagong buhay. Amen. Yun po ang dapat po nating paniwalaan. Kaya nga tinalakay ni Pastor Jace the power of God's Word, lean in God's Word, dahil yun ay gusto niyang ilagay sa inyong puso na dapat makita sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos at tayo'y nagbabago at mayroon tayong binabagong buhay. Amen. Pangalawa, yan, si Pastor Abner, dinala ito ni Pastor Abner, promise, love God's Word. Kung kayo po ay talagang naniniwala, kung alam natin na ang mga promise ng Diyos, ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan po natin yan, dapat mahal natin. Hindi lamang, alam ko na kapag promise ni God ay mahal na mahal mo siya. Mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Naniniwala kayo niyan. Pag-promise nila. Pero, pag dumarating na mayroong rebuke ang Diyos, mayroong koreksyon ang Diyos, mayroong mga sacrifice na hinihingi ang Diyos, ayaw na natin. Kung talagang mahal mo ang salita ng Diyos, kung talagang mahal mo ang Diyos,
mayroon man sacrifice yan, mayroon man rebuke yan, mayroon man correct yan sa ating mga buhay, tatanggapin po natin ito sapagkat mahal natin ang Diyos. Parang hindi kayo naniniwala. Yan po ang katotohanan. Dinala po yan ng ating pastor, ni Pastor Abs. Kaya nga, paniwalaan po natin, ilinalagay sa puso natin ang salita ng Diyos na ganyan po ang series na ginawa natin. Kaya nga, kung tayo po ay naniniwala, mahal natin ang Diyos, ay dapat, anuman ang bagay na yan, anuman ang nabasa natin, anuman ang koreksyon natin, tatanggapin po natin mula sa ating mga puso. Yan. Kaya nga, dapat makita sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat malaman natin anuman ang sinasabi ng Diyos sa salita ng Diyos, ay tatanggapin natin ito. Magkaroon tayong pusong teachable heart. Amen. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa umagang ito, palaging hapon kasi hapon doon sa amin. Kaya nga sa umagang po ito, ay talagang yan po ang series na nangyari. Kaya nga, kung yan ang series na nangyari, wala nang tatalakayin si Pastor Jobe. Tapos na po ang preaching natin. Wala na. Kasi ang sabi dyan, live by God's Word. Paano natin maipapamuhay yun? Sinabi na ni Pastor Abs, Pastor Jess, ay di wala nang tatalakayin, di tapos na ang preaching natin. Amen. Akala ninyo, Pastor Abs, maisahan ninyo ako, ha? Di tapos na. Pero, anyway, kung talagang mahal natin ang Diyos, ang salita ng Diyos, makikinig kayo sa nagpe-preach. Amen. Kung mahal ninyo ang salita ng Diyos, sino man yan, sino man ang inatasan ng ating Diyos na magsalita, makikinig po kayo. Sapagkat mahal mo ang salita ng Diyos. Sa akin ngayon, kayo po ay dapat makinig sa akin sapagkat hindi din ako ang nagsasalita niyan. Hindi ako nagsasalita niyan. Pastor, sino ang nagsasalita? Sino ba pastor ang nagsasalita? Ay di si ako, ay ako nga. Ang nagsasalita ngayon ay si ako at ako nga. Alam na ninyo yan, nabasa na ninyo yan sa salita ng Diyos. Ako'y si ako nga ang nagsasalita ngayon. Kaya nga, kung gusto ninyong palaging marinig si ako'y si ako nga, basta bisitahin ninyo ang Facebook page ng Light of the Word Pacol. Mag-advertise na ko, Pastor Abs. Minsan-minsan lang ito maka-preach dito. Kung gusto nga ninyong marinig palagi ang ako'y si ako nga, bisitahin ninyo ang Facebook page ng Light of the Word Pacol at mag-share kayo. Mag-comment kayo, mag-share kayo, at lahat-lahat na. Amen. Kasi kakaunti, parang 50,000 pa lang ang parang 50,000 pa lang. Joke lang. Kayo naman. Kaya nga, yan po ang ating sinasabi ngayon ay dapat makinig po kayo dahil mahal ninyo ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi dapat magkahiwalay ang salita ng Diyos at ang Diyos. Hindi po yan naghihiwalay. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi po yan sa John 14:27, na sabi, kung kayo'y nananatili sa akin, nananatili ang iyong salita. Yan. Magkasama po yan, ang salita ng Diyos at ang Diyos. Amen. Kaya nga, dapat po nating maunawaan na tayo po ay mahal natin ang Diyos. Hindi pa. Hindi pa pala. Akala ko kasi tapos na. Oh. Bakit?
Ayen, kanina, yun ang kaharap ninyo. Ngayon, ito na ang kaharap ninyo. Yan. Yan. Ito po ang kukunin natin, power verse. Ang sabi po dito sa Luke, pero mananalangin muna tayo. Makakalimutan ko na. Kasi ganun po ako ka-excite. Ganun po ako ka-excite pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito na tunay nga na ikaw ang patuloy na kakausap sa amin. Ikaw ang patuloy na mangunguna sa amin. Tulungan mo po kami na buksan ang aming spiritual eyes and spiritual ears, Father, para tunay na tanggapin namin ang iyong salita. Sa gayon, sa araw-araw na buhay namin, aming manggamit ito, Diyos, upang sa gayon, dumating man ang unos, dumating man ang mga trial sa buhay bilang isang Kristiyano, bilang anak mo, aming mapapagtagumpayan ito sapagkat yan ang sinasabi mo sa iyong salita na kami ay magtatagumpay sapagkat napagtagumpayan mo na ang mundong ito. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Verse 47 and 48. Doon kasi sa amin, mayroon kami sa harapan na monitor. Walang wala sa amin. Kasi mayroon kami sa likod at mayroon kami sa harapan. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya nga, dito ako sa aking Biblia magbabasa kasi yun talaga ang dapat basahin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga Biblia. Amen. Sabi po dito sa Luke chapter 6 verse 47 to 48, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay. Dapat po natin tandaan. Humukay ng malalim at nagtayo ng bahay na sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon, yung sabi niya, pang-apat na yata yan, na series natin, practice, live by God's Word. Ito po ang rationale. Build the daily habit of reading God's Word. How and where to start? Yun po ang katanungan. How and where to start? Sasagutin po natin yan, ang katanungan yan. Kung kailan tayo, very common ito sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo na kayo, hindi lamang tayo, kayo rin, hindi lamang kami, kayo rin, na mga anak ng Diyos. Very common ito. How and where to start? Kailan tayo magsisimula at kung paano? Una, ito lang. Kailangan magsimula po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos regularly. Amen. Dapat po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos regularly, sapagkat ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ngunit sa Matthew 4:4, ang sabi ni Jesucristo, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Siguradong nabasa na rin ninyo yan. Sabi ko kanina, very common ang ating pagtatalakayin ngayon. Ang sabi diyan,
hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati na sa salita ng Diyos na mumula sa Kanya. Ibig sabihin, kung paano ka kumakain, kung paano ka nabubuhay, at kung paano araw-araw, sino ang kumakain dito? Ilang bisis kayo kumain? May 5. O dapat, kung ikaw ay 5 bisis kumakain, ay 5 bisis mo lang rin binabasa ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi, ang sabi sa salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita niya. Kung ikaw ay nabubuhay sa pagkain, dapat po pati sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi, dapat maging balance ang buhay po natin. Dapat balance ang buhay natin, hindi po unbalanced. Kaya nga kung ikaw ay nabubuhay ngayon, dapat mabuhay ka din sa salita ng Diyos. Naalala ko po kami po ay nag-CBI, nag-aral ng CBI, Practical Theology. Binigyan po kami ng task ng mga teacher namin, ng mga professor namin na magbasa ng salita ng Diyos 5 chapter a day. Dapat po natin kami noon dapat basahin ng araw-araw 5 chapter a day. Kung kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos ng 5 chapter a day, tandaan po natin, ang salita ang Bible mayroong 1,089 chapter. 1,089 chapter. Kung yan po ay babasahin natin ng 5 chapter a day, ikaw ay makakabasa ka ng 217 days. 217 days na mababasa mo yan, matatapos. Ibig sabihin, hindi pa 1 year, tapos mo na ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay magbabasa ng 3 chapter, 1 year, sigurado, tapos mo na. Sino na nakatapos ng pagbasa ng salita ng Diyos? Ang sabi kanina, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, pati sa salita ng Diyos. Kung hindi mo pa natatapos ang salita ng Diyos na basahin, Joshua, sabi ng ating Panginoon, ng Diyos, Ama, kay Joshua, huwag mong kakaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo. Ibig sabihin, i-meditate mo ang mga iyon, araw at gabi upang matupad ninyo mo ang lahat ng nakasaa doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin, dapat i-meditate po natin ito. How to start? Read the Word of God. Second, regularly. Second, meditate the Word of God. Third, study the Word of God. Hindi po parehas ang meditation at study. Pastor, parang iba ka naman. Iba ang meditation, iba ang study. Sapagkat ang pag-study, sinasabi pag-study, may kasama ka na, may tinuturuan, sabi dito, ituro mo sa Deuteronomio 6:7. Nahihirapan talaga ako Nahihirapan talaga ako. Nahihirapan. Sige po, tuloy-tuloy natin sapagkat wala pa naman. Darating yan. Sabi sa Deuteronomy 6:7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, ituturo, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa inyong pagbangon sa umaga. Ibig sabihin, pag-aaralan, hindi meditation. Ang meditation kasi, sabi ko, kinukuha mo yung revelation mula doon sa salita ng Diyos. Pero yung pag-aralan mo na, talagang parang lumalalim na yan. Pinag-aaralan mo kung bakit sinabi ito, pag-aaralan mo kung bakit, kung kailan ito, kanino ito sinasabi, yun ang mga pag-aaralan na. Yun ang kaya nga, ang pangatlo,
Study the Word of God. Ang pang-apat, memorize the Word of God. Very simple. Very simple lang. Very simple lang. Ang ating tatalakayan. Memorize the Word of God. Sino ang mga mayroong minimemorize na salita ng Diyos? Baka ang lahat ng na-memorize ninyo, yung mga promise lang. John 3:16. baka yan lang ang inyong na-memorize lang. Mga promise, hindi ako iiwan, ipababayaan. Ayan. Pagpapalain ako sa lahat ng aking gagawin. Baka yun lang. Dapat po i-memorize natin hindi lamang promises, kundi pati yung mga correction sa atin para matuto. Yung mga rebuke sa atin para makita natin kung ano ang tama at mali sa ating mga buhay, pang-araw-araw. Kasi tinatalakay natin dito, live in God's Word. Amen. Dapat po, ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 8 to 7, ang sabi po dito, ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng iyong bahay at mga tarangkaan. Ano ibig sabihin yan? I-memorize ninyo yan, ang salita ng Diyos. Sinabi na nga ni Pastor Jace na darating ang panahon na baka ipagbawal na ang Word of God. Baka ipagbawal yan, o paano na tayo? Lalong-lalo na sa may sinabi si Pastor Jess na sa ibang bansa na may mga pinagbabawal ang Word of God. Kung hindi natin memorize, paano tayo magtuturo? Paano natin gagamitin? Lalong-lalo na, hindi na tayo mag-aalis doon sa ibang bansa. Pumunta na lang tayo doon sa mga remote area, wala kang dalang Bible. Paano mo ipapahayag ang salita ng Diyos? Kung hindi mo na-memorize yan. Kaya nga ang sabi sa Deuteronomy, isulat mo, ay ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Bilang tanda, itali sa inyong noo. Ibig sabihin, hindi naman ito actual talaga na ipulupot, itali. Hindi naman ito. Kundi, baka nasa lubong ko kayo dyan. Sabi mo, Pastor, itali namin sa aming mga kamay. Sabi mo, Pastor, ilagay namin sa aming mga noo. Ay, masabihan tayong kapay. Kaya nga, ang sabi dito, memorize. Memorize God's Word. Amen. Ang pang-apat, kasi, pang-lima na. Very excited kasi ako. Tinitingnan ko lang kung talagang nakikinig kayo. Kasi ganun talaga. Ang preacher dito, talagang tinitingnan kung nakikinig kayo. Kung hindi na, baka magkakamali-mali tayo na. Kaya nga, yun po ang salita ng Diyos. Ang sabi doon, sa how to start, how to and where to start. Ang sabi diyan, una, read the Word of God. Pangalawa, meditate the Word of God. Pangatlo, study the Word of God. And memorize the Word of God. Ang panglima, patuloy tayong lumalalim. Ang sabi dito, dapat hindi lamang ganon ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Dapat tayo naging doer of Word of God. Dapat hindi lamang nami-memorize natin ang Word of God, hindi lamang binabasa natin ito, kundi ina-act natin ito. Ginagawa natin ito. Amen. Dapat ginagawa natin itong salita ng Diyos. Ang sabi po sa Santiago chapter 1, chapter 1, verse 22 to 24. Hindi na nalagay dyan. Matindi kasi ang aking, yun na yan.
sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, mabilis, hindi naman. Naunawaan. Amen. Magsabi lang kayo, dadahan-dahanin ko para maintindihan, maunawaan ninyo. Pero baka alauna tayo matapos. Kasi parang ang slide na yan nasa 210. Sabi diyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinagkikinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod nito, ay katulad. May hinalimbawa si Apostol Santiago dito. Sabi dito, katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tingnan, mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan na ang kanyang sarili. Yan. Yun po ang hinahalimbawa ni Apostol Santiago, na dapat po mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Kung ito ay hindi natin ipinapamuhay, ang sabi doon, para bagang tumingin ka lang sa salamin, bakit tayo ay tumitingin sa salamin? Tinitingnan mo kung maayos ang itsura mo, ha? Di ba? Tinitingnan natin kung maayos ang itsura natin. Kung hindi maayos, aayusin natin. O baka naman tumitingin kayo sa salamin. Sasabihin ninyo sa salamin, ay, nagsisinungaling ang salamin yan. Maraming tao niyan, ay, nagsisinungaling ang salamin. Dapat po, pag tiningnan mo sa salamin na hindi ka maayos, aayusin natin. Aayusin natin. Sapagkat yan ang purpose. Ganito, hinalin tulad ito ni Apostol Santiago na tumingin sa salamin tapos hindi nakalimutan na. Ganito, nagbasa ka lang ng salita ng Diyos at pagkatapos, wala na. Iniwan mo na. Yun ang sabi diyan. Dapat, kung ito po ay mayroong pagre-rebuke sa'yo, gawin mo. Kasi ang salamin hindi nagsisinungaling. Kung ano ang nakita sa'yo ng salamin, yun ang sasabihin sa'yo. Huwag mong sabihin, nagsisinungaling ka. Kasi yun ang salamin. Yun ang trabaho ng salamin. Kaya nga, hinalin tulad ito ni Apostol Pablo na kagaya ng pagbasa natin salita ng Diyos, kung mayroong pagbabago, mayroong gustong baguhin sa iyo, ang Biblia, ang salita ng Diyos, baguhin mo ang iyong sarili. Halimbawa, may nabasa ka dyan, dito, halimbawa ko na lang, dito sa Santiago. Sa Santiago, wala kasi yan dyan kasi pag nag-excite ako, marami ang pumapasok sa aking kaisipan. Sabi sa Santiago, halimbawa na lang, doon sa binasa ng scripture reading, kung sinabi ng salita ng Diyos sa'yo, huwag kang magagalit. Sinabihan, nabasa mo, huwag kang magagalit, sapagkat ang galit hindi nakakatulong na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ay, ikaw ay galit. Paano yan? Basta galit ako sa taong yan. Yun ang nabasa mo eh. Yan ang sinabi sa iyo ng salamin. Halimbawa, yun ang sinabi sa iyo ng salamin. Huwag kang magagalit sapagkat ang galit hindi nakakatulong na maging kalugod-lugod sa Diyos. At ikaw ay galit na galit pa. Para ka bagang sabi ni Apostol Santiago na nakita mo sa salamin at sinabihan ka ng salamin na huwag kang magagalit, ay ganun pa rin ang ginawa mo. Dinadaya mo ang iyong sarili. Amen. Dapat po, kung ikaw ay sinabihan ng salita ng Diyos na huwag kang magagalit, ay huwag ka na nga talagang magagalit. Pawiin natin sa puso natin yung galit, yung hinanakit, sa buhay natin sapagkat sinabi sa atin ng salita ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Yan po ang maging doer ka
sa salita ng Diyos. Isinasagawa mo. Ano man ang sinasabi nito, gagawin mo ang salita ng Diyos. Kasi inihalin tulad ito sa salamin. Sabi ko nga kanina, huwag mong sasabihin, nagsisinungaling ka salamin. Hindi dapat yan. Hindi po dapat yan. Matagal na ba? Pastor Rob, sabihan mo lang ako. Hindi ko na tatapusin. Sige. Ang 6. Sabi ko, mga 10 yata ito. Pang-6. Sabi po dito, go deeper. Hindi ka lang nagbabasa, hindi ka lang nagme-meditate, hindi ka lang nag-aaral, hindi ka lang nag-memorize, hindi ka lang naggumagawa, kundi naglalalim ka pa sa salita ng Diyos. Maraming Kristiyano ang makikita natin na mainit. Kaya dito po nangyayari ang backslider. Hindi lumalim sa salita ng Diyos. Na makikita natin ay nagtatrabaho sa nagpapagamit sa salita ng Diyos, nagtatrabaho, nagba-Bible study. Next year, makikita natin, wala na. Kaya nga, ang sinasabi natin ngayon umaga, hindi lamang nagduduwer ka, hindi mo lamang isinasagawa ang salita ng Diyos, kundi dapat lumalim ka pa sa salita ng Diyos. Bibigyan ko naman kayo ng halimbawa. Sabi po dito, sasabihin ko sa inyo, kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin at nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay na pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Huwag kayong ma-misinterpret nito. Ang pinag-uusapan natin, yung salita ng Diyos. Kung paano tayo lumalim, sapagkat kung Christianity, ang pag-uusapan natin, walang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Walang ibang pundasyon. Kung Kristiyano ang pag-uusapan natin, ang pinag-uusapan natin, ang salita ng Diyos, na dapat lumalim po tayo. Yun ang halimbawa ni Apostol Pablo. Huwag kayong ma-misinterpret niyan. Kasi baka magsabi kayo, ay wala nang iba. Ako po ay naniniwala na kayo, ang inyong pananampalataya, ang inyong paniniwala sa Diyos ay nakapundasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ako dyan. Pero, how about the Word of God? Ano baga? Matibay baga talaga? Malalim baga talaga ang pundasyon ng iyong salita ng Diyos sa iyong mga puso, sa ating mga buhay? Dapat po, bilang anak ng Diyos, lumalim tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi diyan, dumaan man. Kaya nga, sabi ko kanina, maraming Kristiyano na ginagamit na ng Diyos, ginamit na siya ng Diyos, nagpagamit na siya sa Diyos, subalit dumating ang unos, dumating ang bagyo sa kanilang buhay, wala na. Bakit? Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, na dapat po tayo maging malalim sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nga doon sa, hindi ko na sinabi. Bibigyan ko po kayo ng example. Ito ang example ko. Si Apostol Pablo ay talagang namroblema sa Korinto. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo makausap bilang nagtataglay ng Espiritu. Sabi diyan, nagtataglay ng Espiritu, kailangan kausapin ko kayo kayo bilang mga taong namumuhay pa sa laman, sanggol pa sa pananampalataya. Yun po ang problema ni Apostol Pablo.
sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya sa verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya. Pero ito ang matindi. Subalit hanggang ngayon, yun ang problema ni Apostol Pablo. Yun ang problema niya. Sapagkat sabi niya, subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Ibig sabihin, naturuan na sila. Nakilala na nila ang ating Panginoong Jesucristo. Alam na nila. Pero, bakit namumroblema si Apostol Pablo hanggang ngayon? Kayo, tayo, hanggang ngayon, gatas pa rin ba? Ako'y naniniwala na matitigas na rin na pagkain ang inyong kinakain ngayon. Ako po ay naniniwala kasi alam ko na tayo po ay lumalalim na sa salita ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ano ang sign? Hanggang ngayon, mayroon pa kayong inggitan. Hanggang ngayon, mayroon pa kayong alitan. Yan ang mga sign. Pinagtatalunan pa ninyo. Sabi doon, wala na dyan. Kung babasahin ninyo sa hulihan pa yan, nag-aaway-away pa. Yan ang mga sign. Ang sabi doon, ako'y kay Apolos, ako kay Pablo. Yan ang mga sign. Dito sa atin, wala naman ganyan. Wala naman nagsasabi, ako kay Pastor Raching. Ako kay Pastor Abs. Ako kay Pastor Jess. Ay, mas gusto ko doon kay Pastor Joby. Wala naman ganyan. Wala dito. Ibig sabihin, wala nang sign. Amen. Wala nang sign. Wala nang sign na tayo po ay mga gatas pa ang tinitik natin. Tandaan po natin yan. Dapat po lalo tayong lumalago sa salita ng Diyos at lumalalim sa salita ng Diyos. Tingnan po natin. Bibigyan ko rin po kayo ng isa pang halimbawa. Ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya po ay nagtuturo, ay lalong lumalalim ang kanyang pagtuturo. Amen. Noon, nung siya ay magtuturo, ang mga itinuturo niya, come and see. Diba? Come and see. Come and I will give you rest. Diba? Yun ang mga tinuturo niya noon. Habang tumatagal, lalong lumalalim na. Sabi doon, come and take up your cross. Lumalalim na. Diba? Nababasa ninyo yan. Alam ko na, nababasa na ninyo yan. Take up your cross. Lumalim na. Kasi, yun ang pagtuturo ng ating Panginoong Isus. Kagaya sa atin, nung tayo ay makakilala sa Panginoon, ang alam lang natin, ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin na tayo ay kailangan maligtas. Yun lang. Pero habang nagtumatagal, dapat lumalalim. Ganun ang turo ng ating Panginoon. Hindi lamang hindi lamang give you rest, come and see, take up your cross. Mayroon pa doon, deny yourself and follow me. Diba? Nababasa ninyo yan, lalong lumalalim. Pero ito ang pitmalo. Mayroong mas malupit na pangangaral ang ating Panginoon nung siya po ay nangaral sa wilderness. Ang sabi dito, dapat lumalim. Pero kung ikaw ay mababaw, ganito ang mangyayari sa iyo. Sabi dito, nangaral siya sa wilderness, ito po ang sinabi niya. Kung kayo, sigurado, kung kayo, hindi pa ninyo talaga alam, kasama pa ninyo ang ating Panginoon, hindi mababaw ang inyong pagkakilala sa Panginoon, mababaw ka sa salita ng Diyos, yan po ang mangyayari. Sabi dito, ang kumain ng aking laman, ito, pitmalo talaga, kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Tindi ano? Kung ikaw ay mababaw. Kaya ang pinag-aaralan
go deeper. Kung ikaw ay nakakarinig diyan, sigurado, aalis ka na. Oh, gagawin pa ako nitong kanibal. Yeah. Di ba? Sa totoo lang talaga, kung yan ang iyong maririnig, aalis ka na. Kasi magiging kanibal ka pa. Pero sa totoo, ang sabi doon sa parang wala. Wala. Ay, mayroon pa pala. Mayroon pa pala. Ay, sige. Sabi po doon, ay, nakalimutan ko na. Sabi doon sa John 6:66, ano sabi doon? 56 yan. Pero tapos na yan. Tapos na yan. Ang sabi sa John 6:66, ang sabi doon, hindi nakasulat kasi dyan, ang sabi doon, mula noon, maraming alagad ang tumalikod sa kanya. John 6:66. Kaya hindi niyo malilimutan yan. 666. Maraming alagad. Tandaan po natin, alagad ni Jesucristo, tagasunod ni Kristo, disciple ni Kristo, ang umalis na. Why? Kasi hindi malalim ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kayo, sa akin, kayo rin, kung ganan marinig ninyo, sigurado baka hindi na kayo susunod sa ating Panginoon. Kaya nga, nakasabi doon si Apostol, ang ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Ni Jesucristo, ikaw ba, Pedro, aalis ka rin? Ano ang sagot ni Pedro? Kung kami aalis, saan kami pupunta? Kaya nga, yun po ang dapat, lumalim po tayo sa salita ng Diyos. Lumalim tayo. Hindi lamang hindi lamang nagbabasa, hindi lamang nagme-meditate, hindi lamang nag-study, hindi lamang nagme-memorize, hindi lamang gumagawa, dapat lumalalim pa tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y malalim, dumating man ang unos sa buhay natin, tayo po ay magiging matatag at matibay. Amen. Patuloy. Yan. Pero, pag ganun ang ginawa natin, mayroong magiging kang maganda. May important things that will gain when you live in God's Word. May tatlong bagay pa rin yan. Pero, pag-aaralan natin yan. Sabi po dito, ano baga ang makukuha natin kung namuhay tayo ng ganon? Ang sabi doon sa ating binasa sa Luke 6, tayo'y magkakaroon ng matatag na pananampalataya. Strong faith. Kasi yun ang makukuha po natin. Kung tayo'y namumuhay talaga, lalong-lalo na lumalim tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, tayo po ay magiging matatag ang ating pananampalataya. Kaya nga yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay, sabi diyan, hindi ko na ubusin, nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi matitinan. Hindi tayo matitinan. Sapagkat nakatayo tayo sa malalim, sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Amen. Ang pangalawa, nagmamadali na tayo. Pangalawa, magkakaroon tayo ng tunay na pagpapakumbaba. Amen. Yes, habang po tayo nagtatrabaho sa Panginoon, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagme-memorize, nag-study, nagtatrabaho at lumalalim, tayo po ay lalong nagpapakumbaba sa Panginoon. Lalo tayong nagkakaroon ng true humility sa buhay po natin. Bigyan ko kayo naman ng example. Si Apostol Pablo, nung siya ay bago-bago pa lang sa maging Kristiyano, hindi pa Pablo ang kanyang pangalan, Saulo pa.
Kung mababasa po natin sa Acts chapter 9, sa Acts chapter 9, verse, 29. Kung mababasa natin another verse doon. Kung ating babasahin yon simula sa verse 26 hanggang 31, bago-bago pa lang si Apostol Pablo, Saulo pa lang siya, ay kabuborn again pa lang, pumunta na sa Jerusalem. Nang pumunta na siya sa Jerusalem, ang sabi sa 26, ang sabi doon sa verse 26, pagdating doon, sinikap niya, sabi doon, sinikap niya na makisalamuha doon sa mga apostol. Ibig sabihin, bago-bago pa lang siyang nakabuborn again niya pa lang, gusto niya siyang makihilira doon sa mga apostol. Bago pa lang. Kasi tingnan po natin, itong si Saulo ay talagang impulsive po talaga ito. Impulsive talaga. Kasi may pinag-aralan, marunong sa salita ng Diyos. Pero bago-bago pa lang, ay talagang nakipagdebate na sa mga nagtuturo sa sinagoga. Kaya nga, ang nangyari doon ay nagalit sa kanila. Sa mga Kristiyano sa Jerusalem, kung babasahin po ninyo yan, nagalit ang mga nasa simbahan. Kasi nakikipagtalo kaagad siya. Kasi impulsive nga siya. Very passionate talaga siya. Kaya nga, yun ang nangyari. So, tuloy ko pa rin. Sabi doon, nagalit yung kaya nga nalaman ito ng mga apostol, inalis siya doon sa Jerusalem. Inalis siya at nagkaroon ng kapayapaan yung mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Nagkaroon ng kapayapaan. Pero habang nagtuturo siya, habang lumalalim siya sa salita ng Diyos, ang kanyang puso, ang kanyang pangunawa, lalong lumalalim, lalong nagpapakumbaba siya. Amen. Lalo siyang nagpapakumbaba. Kung titingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Tingnan po natin yan. Yan. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, ang sabi niya, sapagkat ako ang pinakahamak na. Malalim na siya sa salita ng Diyos. Nakita niya na ang kanyang sarili na siya po ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat na tatawagin nilang apostol. Yun po. Kaya habang lumalalim tayo sa salita ng Diyos, ang buhay po natin lalong nagpapasakop, lalo po tayong nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nga yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, ako'y pinakahamak. Kung ating titingnan, doon pa sa Ephesians chapter 3, verse 8, na ang sabi niya, ako ang pinakahamak sa mga pinili ng Diyos. Nakita niya sa 1 Timothy 1:16, ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Ibig sabihin, lalo siyang nagpapakumbaba, lalong nakikita niya ang kanyang sarili. Tayo po, mararanasan po natin yan kung tayo po ay lumalalim sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, tutuloy pa natin. Mayroon pang oras na 3 oras. Dito na po ako magkuklose, itong pang-3. Ito na i-close ko. Kung tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos, yan po ang mangyayari sa atin. Sino ang gusto niyan? Sino ang gusto niyan? Amen. Mamuhay po tayo sa salita ng Diyos. Mamuhay po tayo. You will bless. You will bless by God in what you will do. Sabi diyan sa Santiago, chapter 1, verse 25e. Sabi diyan, ang taong nagsasaliksik
nagpapatuloy. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy, lumalalim ka, nagsasaliksik yan, nagme-meditate, nag-aaral, yan. Sa pagsunod sa kautosang ganap, nagpapalaya. Yan nagpapalaya, ibig sabihin, doer ka ng salita ng Diyos, nagpinapalaya mo sa pagkagapos ang tao. Ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari? Pagpapalain po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na marami po kaming natutunan sa oras na ito. Tunay nga na Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan sapagkat sinasabi mo sa iyong salita na kung kulang kami sa karunungan, humingi sa iyo. At kami iyong bibigyan, sagana kang magbigay at hindi nanunumbat. Kaya't Amang Banal sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw, O Diyos, ang laging nagpapaunawa sa amin sa lahat ng bagay. Kaya nga po, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na manatili ito sa aming puso ang anumang napag-aralan namin at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang aming pasasalamat at pagpupuri at pagdakila at maitas ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.